Ayan po mga kaibigan, at siguro naman hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, di ba, yung mga balita tungkol dito sa ating gobyerno, lalo na po dyan sa Senado ngayon, na kung saan po ay nagkakaaway-away na ang mga putang inang mga bubo na to. At ito ay sumausaw na rin itong nagbibidabidahan po itong dalawang tulpo. Itong si Erwin Tulfo na bindalo, na ito ay certified na bobo, at ganon din si Rapi Tulfo na ang sinasabi ay bad influence daw yung ginagawa ng Senate President dahil hindi pagdadalo diyan sa kanilang mga hearing. Ikaw na Rapi Tulfo kang hindi ko alam kung ano yung tatawag ko sa iyong bobo ka. Sinasabi mong bad influence. Anong ginawa mo doon sa sarili mong pamilya? Sa sarili mo mismong pamilya, di ba? Yung unang-una mong asawa, na yan ay pinakasalan mo pa. Anong ginawa mo? Hindi ba't inabandona mo? Okay lang sana yung nanay ang inabandona mo, pati anak mo, inabandona mo. So, tapos ngayon magsasalita ka ng, ano yun, bad influence? So, yung ginawa mo pala na yun, hindi bad influence yun. Kaya kayong mga tulpo, itikom-tikom nyo yung mga bibig ninyo dahil wala naman kayong mga kakwinta-kwintang tao. Ikaw, ang lakas rin ng boses mo, parang lagi ka natatay, Erwin Tulfo, pag nagsasalita ka diyan. Saan mo kinuha yung $1.7 million na pinambili mo ng bahay mo sa Amerika? Aber, ang gagaling nyo lang magsalita ng mga buwaka ng ina ninyo, putang ina nyo lahat. O ngayon, itong si Jingo Estrada at saka si Bong Revilla, nakulong na naman ang mga putang ina. Wala nang kadala-dala ang mga buwisit na to. Nakulong na nung una sa plunder, ngayon na naman nakulong na naman diyan sa pagiging kawatan na naman. Ang kakapal lang talaga ng mga mukha ng mga buwaka ng ano nyo. Saan pa pupulutin itong mga kababayan ko kung lahat na lang ng politiko mga magnanakaw kagaya ninyo? At saan pupulutin ang bansang ito kung ang mga nakaupo na congressman at saka mga senador mga bobo? Sinasabi ko na po rito, hanggat walang presidente na talagang totoong kriminal, hindi na po mababago ang buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Ang kailangan na po talaga rito yung totoong kriminal para hanggat hindi po natutudas itong mga kawatang ito, tandaan ninyo itong sinasabi kong ito. Itagaan nyo yan sa inyong mga bunbunan. Maging doon sa bunbunan ni Bato de la Rosa, itagaan ninyo itong sinasabi ko. Kailanman, hindi na aasinso ang buhay ng Pilipino, mananatili na lang na gumagapang sa kahirapan ang ating mga kababayan dahil dito sa mga buwakang inang mga politikong mga magnanakaw na ito. Sabi ko nga po, sana huwag lang ako mabigyan ng pagkakataon na makatungtong dyan. Dahil titiyakin ko, hindi ako papayag hanggat di ko malipol lahat itong mga kawatang ito. Maniwala kayo sa akin. Anyway, at kagaya lamang po ito ng mga kagaya lang po itong mga politikong ito, kagaya lang po itong mga anti-kalingap na matapos tulungan ng founder ng Kalingap na si Kuya Bal at itong si Kalingap Rab, ayun, mga taraidor lang talaga itong mga animal na ito. Pare-pareho lang. Kaya sabi ko nga, walang pagkakaiba. Itong mga buwakan ng inang politiko at saka itong mga mukhang utin na mga anti-Kalingap. Karamihan dyan sa kanila walang magandang itsura. Sa
mga anti-kalingap. Ganon din dito sa mga politiko, lalo na sa mga congressman na yan. Wala kang makitang magandang itsura dyan. Kung hindi mga mukhang bayag, mga mukhang utin. Ganito rin din sa mga anti-kalingap na ito na mukhang utin. Yan, mga anti-kalingap na yan. Mayroon po akong ipi-play sa inyo, ay hindi ko po kilala itong babaeng ito, napakabastos. O ano sasabihin nyo, ako ang bastos. Pero itong babae na ito, okay lang sana kung bata-bata pa. Ay kaso nga ito ay amoy lupa na. Amoy, ano nga yung kwan? Yung parang nakulob na kwan. Basta amoy lupa na po ito, amoy bulate. Pero ang proud pa siya na ang sinasabi niya na napakarami raw na utin ang pumasok sa kanyang bilat. Kaya yun, hindi man daw sira yung kanyang pukingking dahil wala naman daw bata na lumabas sa kanyang pukingking, ay marami naman daw pong utin na pumasok sa kanyang pukingking. Kaya naging resulta, hindi nga nasira yung kanyang pukingking, nagtago naman or bumaon naman yung kanyang tinggil. Ayan po, nako. Kaya sasabihin nyo, akong bastos. Tanginan nyo, ito ang bastos, itong kuna ito. Ito ha, hindi ko po kilala ito. Pagpakita ko lang po sa inyo, baka kilala ninyo ha. Siya mismo nagsabi na napakaraming utin ang pumasok sa kanyang pukingking. Ayan. Oh. Ayan. Nadisgrasya daw ng mga putotoy. Mga putotoy. Ano bang putotoy? Utin. Kaya itong matandang ito, mukhang utin. Sino ba itong matandang ito, ha? At saan ba yun? Ulitin natin, ha? Sino ba ito? Kilala ba ninyo ito? Ang pagiging ko, dahil walang bata, lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga putotoy. Mga putotoy. Yan, isa pa. Hindi sira ang pagiging ko, dahil walang bata, lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga putotoy. Tingnan mo. Pakabastos na patandang ito. Sana kung bata-bata pa itong hayop na ito na kung ito. Parang ang palaya na nga siguro ang bilat yan. Ay, nako. Talagang kaya kayo, magdahan-dahan kayo ng pagsasabing bastos yung bunganga ko. Ayan. Kung yan ha, team gwapa yan. Tingnan nyo. Ganyan ba ang nakalagay dyan ganyan ba ang dapat ilagay sa membro ng Team Guwapa ang mukhang utin? Tapos yung isa dyan yung nag-create ng Team Guwapa na yan ay mukhang bayag. At saka Team Manas. At saka kasing lalaki ng bakho ang ngipin. Ganyan ba dapat? Ay mga putang anan to, wala namang delikadesa itong mga hayop na to. Yan. Ayun na mismo. Hindi sa aking galing yan. Hindi daw sira yung kanyang pukingking dahil walang lumabas na bata. Pero marami din daw pumasok na utin. Kaya lumubog ang kanyang tinggil. Yung kanyang pukingking, wala nang tinggil. Ay, utangin ng matanda na ito, hayop na ito. Nung makita ko, diring-diri ako sa hayop na ito. Siya nga po pala.
ay huwag niyo pong isipin na yun pa rin po yung t-shirt na sinuot ko kahapon. Ano? Noong pong una, sinuot ko kulay pula po ito. Tapos kahapon, ang sinuot ko kulay dilaw po ito. Ngayon po ay kulay green. At mayroon pong susunod, bukas siguro yung kulay blue. Yun po ay wala nang kasunod yon dahil wala na pong ibang kulay. Kung lahat po sana may kulay, lahat po sana binili ko na. Ay wala hanggang doon lang po, wala nang ibang kulay kaya siguro ay maaaring maghahanap na lang ako ng iba, no? At ano ba ito? Kulay pula, dilaw, blue, at saka green. 4 lang po itong klase na itong ganito. So, ngayon po, huwag niyo isipin na ito lang din ang suot ko kahapon, no? Dahil dito po, ito mismo na kulay. Ayan. Bukas po yung blue naman, yun na yung huli na may isusuot ko dahil nga 4 lang po pala ito. At sabi ko nga doon sa sekretary ko, lahat ng kulay ka bilhin ninyo. Wala, 4 lang daw eh. Anyway, di bale. So, yun po. Nakakalungkot pong isipin na kaya po talaga sobra na ang paghihirap ng mga Pilipino. Dahil po dito sa mga politikong mga magnanakaw. Wala pong kanyan. Lahat po yan, mga magnanakaw yan. At nangingilabot nga ako pagka halimbawa ito, mga sabat-sabat na itong mga tulpo na ito. Yan po na yan, yung Erwin Tulfo, nababanggit po yan. Takot po talaga na mabuksan ang Blue Ribbon Committee. Kasi yung mabuksan yung 18, yung Marines na titistigo na yan po ay dalawang bisis po nabanggit yung Erwin Tulfo na yan na dinilibera nila ng malita. Noong siya ay congressman at saka ngayong senador siya. Kaya pala ganun na lang ang kwan. At yan naman si Subire na putang inang yan. Kayong mga taga Mindanao, hindi ko maintindihan kung bakit tuloy-tuloy pa rin yung pagboboto ninyo sa mga animal na yan, na mga politiko nyo dyan. Isa rin itong si Pimentel, di ba? Yung Pimentel na Mindanao din po yan. Yun pong congressman niya na matandang hukloban na puro over na ang ulo. Grabe po ang pagnanakaw din ng hayop niyan. Ayawan ko kung bakit tuloy-tuloy nyo pa rin binubuto yan. At mabuti nga lang, hindi siya natuluyang mamatay na madisgrasya itong putang ng Pimentel na ito. Sana nga natuluyan na itong animal na ito. Isa rin yung Uminal. Nangulimbat din ng 125 million pesos. Ito pong si Pimentel, garahe pa lang 1 billion na yung ginastos dyan sa mga luxury car niya. Kaya sinasabi ko nga po, huwag lang akong tulutan ng Panginoon na mapasok dyan sa susunod na administration. Sinasabi ko sa inyo, lintik lang ang walang ganti. Lahat yan ipasusuka ko sa inyo, lahat yung mga kinulimbat ninyo. At gagawin kong miserable ang buhay ninyo, mga bullshit kayo, mga pagpahirap kayo sa taong bayan. Pinahirapan nyo ang mga kababayan ko, pues marapat lang na ibalik ko sa inyo yung mga paghihirap na pinaggagawa ninyo din sa mga kababayan ko. At titiyakin ko, kakain kayo sa dahon ng saging. Maging kutsara at tinidor ninyo, wala akong ititira. Babawiin kong lahat yan. Sana ipagdasal ninyo na mapasok ako dyan. But anyway, may ongoing na rin na pinag-uusapan dyan. At kung matutuloy, ay magkikreate ako ng isang ahensya ng gobyerno na para lipulin lahat itong mga magnanakaw na ito. Dahil hanggat hindi na lilipol itong mga magnanakaw na ito, wala na pong pag-asa pang umangat ang bansa natin. Kawawa po talaga ang bansa natin. Lalo na itong mga kababayan natin. Kaya napakarami po ng mga hirap na hirap nating mga kababayan. Dito lang po sa iniikutan namin. Yung dating 1,000 families na iniikutan namin,
Ngayon po, mahigit na pong 4,000 families ang may iniikutan namin. Kaya ganun na lang po ako nanggigigil sa mga putang inang mga magnanakaw na ito. Kaya, at saka ganun na din po kaluwang yung bunganga kung magsalita sa mga hayop na ito. Dahil ito po yung mga panlaban ko, ito may iniikutan namin. Dahil ito yung idudok-dok ko sa ngalangala nila. Pagdating ng araw at nandyan ako, ipapakita ko na itong mga taong ito naghirap dahil sa mga kagagawan nila. Sila ang nagnakaw ng mga putang inang mga ako na ito. Politikong ito, sa akin ipinasa ang pagbibigay ng tulong dito sa mga pinahirapan nila. Kaya ganun na lamang po katalas yung bunganga ako magmura sa mga animal na ito. Tingnan nyo pa mga kaibigan, pansinin nyo. Sundalo, mga active po yan. Sundalo at mga pulis, active po yan sa serbisyo. Imaginin mo, 50 hanggang 200 ang mga bodyguards yan. Pulis at sundalo yan. Pinapasweldo natin yung mga pulis at sundalo na para mag-bodyguard dito sa mga animal na ito. Binibigyan natin sila ng security na tayo ang nagbabayad. Tapos sila ngayon ang nagnanakaw sa atin mismo. Parang kumuha tayo ng martilyo na ipinukpok natin sa ating mga ulo. Kasi imaginin mo, binabayaran natin mga bodyguard sila. Para lang pagnakawan tayo. Yun po ang nakakagalit. Kaya, well, siguro ay panahon na lamang po ang makakapagsabi. Pero isa lang po ang nasa utak ko. Hanggat hindi ito tinutudas itong mga animal na ito, wala na po. Kahit kailan hindi na po babangon ang ating bansa. Hindi na kailanman aasinso ang buhay nitong ating mga kababayan hanggat nandito itong mga taong magnanakaw na ito. Kaya yun po ang sinasabi ko, hanggat hindi nagkakaroon tayo ng presidenteng kriminal, wala na pong mababago. Yun at yun at yun nang yun pa rin. Paulit-ulit lang po. Cycle lang po yan. Sa akin na naman po sana, kung hindi man kaya nung susunod na presidente ang tumudas, sabi ko nga, ibigay na lang sa akin. Unang-una, isa lang po isang buwan at hanggang 2 buwan lang po yung gusto ko manatili dyan. At sisiguraduhin ko po, tudas lahat itong mga magnanakaw na ito. 1 hanggang buwan. Hindi ko nga po kailangan na mag-stay ng mahaba dyan. Wala po akong kailangan sa buhay ko. At lalong walang akong kailangan sa gobyernong ito. Sa kahit na sinong papasok ng presidente. Wala po akong kailangan sa kanila. Ang kailangan ko lang po talaga, tudasin ang mga magnanakaw na ito. Dahil ito ang sanhi ng paghihirap ng mga Pilipino sa mga buayang mga animal na ito na wala ng kabusugan. Sana nga lang maimpatso na kayo sa inyong mga pagnanakaw ng mga putang ina nyo. Tingnan nyo ito. Si Rebilla, si Enrile, si Jinggoy, mabuti na lang ngayon, Enrile na yun ay tigok ng putang ina. At pero bago na matay yun. Grabe ang tuloy-tuloy ang pangungulimbat ng animal na matanda na yun. Kaya sinasabi ko nga rito sa mga magnanakaw na ito, kahit ilang libong taon na nakabaon yan, minumura pa rin ng tao yan. Grabe. Enrile, Rebilla at saka ito si Jinggoy. Ayan. Jinggoy at saka itong si Rebilla nandiyan sa kulungan. Pero wala yun Dahil ang pinag-uusapan lang po dyan sa kanila, 100 million at saka 500 million. Kumpara dito kay Romualdez na trillion.
O ngayon, si Saldico, nasaan na si Saldico? Hindi nila talagang hinuhuli yan. Kasi kasabwat nga nila yan eh. Kunwari lang yun. Pero ang totoo nun talaga, sila ang nagtago niyan. Pero kunwari, mga papalabasin ng mga ganito, ganon. Pinuntahan pa nga yan. Hindi po ngayon, tingnan nyo. Hindi na napapag-usapan yan. Trillion po. Imaginin mo, helicopter, eroplano, nandyan na lahat kay Saldico. Lahat ng klaseng sasakyan. Ganon din kay Martin Romualdez, nandyan na lahat. Ilan yung mga mansion nila dyan na mga pinagbibili sa Forbes Park at saka dyan sa Dasmariñas Village. Magkano ang per square meter? 300,000 per square meter lang yun. Ito lang ha, ganito lang. 300,000. Kaya ang mga mansion po nila, billion po yan. Para lang po alam ninyo, ganun po kaswapang ang gobyernong ito. Kaya hanggat mayroon din tayong presidente, hindi mo maintindihan kung ano ba talaga ang priority nito. Kung ang priority ba suminghot o tugisin itong mga taong ito. Pero wala eh. Nag-offer na ako. Since na hindi nila nahuhuli si Saldico, nag-offer na ako ang magpapasoko diyan kay Saldico. Pinatos ba nila? Walang pumatos. Kasi nga, sila ang nagtago talaga niyan. Kasi kung hindi nila tinago yan, dapat pinatos na nila ang hamon ko na ako ang magpapalabas diyan kay Saldico. Hindi nila tinanggap. Dahil sabi ko, once na natapos yung pirmahan namin, once na pinipirmahan ko pa lang yung papel na ako ang magpapasoko kay Saldico, mamalay-malaya nila, naglalakad na si Saldico papunta, sumusuko na dyan sa police station. Pinatos ba nila? Hindi nila pinatos. Pero ginagarantiya ko, kaya kong pasukuin yan. Lahat ng wanted dito, kaya kong pasukuin. Sino pa ba rito ang wanted? Si Atong Ang. Nag-offer din ako dyan na pasusukuin ko. Pero wala. Kaya, puro drama ito. Lahat yan ang umandar pira. Dito sa gobyernong ito, walang hindi umandar ang pira dito. Lahat yan bayad. Puta, yun nakakalungkot. Kaya nga po sinasabi ko, gaya ganun na lang po ang pagsabi ko, na may araw din na mapunta ako dyan. Wala akong ititira dito. Maging anino nitong mga animal na ito, susungugin ko. So hanggang dito na lamang po at talagang medyo mainit lang po talaga ulo ko. At yun. So sa mga kalingap na mga burikat, huwag na kayong magsasalita. Mayroon din dyan na yung burikat, isang burikat na nandyan daw sa Japan niya, isang Michelle ba yun? Alam niyo itong Michelle na ito, pag ito ay nag-cross ang landas namin ito at matitigan lang niya, tumama lang yung mata niya dito sa mata ko. Sinasabi ko sa iyo, parang kanyan. Parang tuta yan na susunod-sunod sa akin. Tandaan niyo yan itaga nyo na yan sa ulo ni Senador De La Rosa. Tandaan niyo, pagka sinabi kong susunod-sunod yan na parang tuta sa akin, magagawa ko. Diyan nga lang, sabi ko sa mga asawa lang nitong mga congressman ng mga ito mayroon po punta dito. Kaya kung gusto ko lang i-blackmail itong mga animal na ito, kaya kong i-blackmail Kaya doon din malakas ang loob ko na makukon ko ito. Matutudas ko ito kasi nandito. Pwede kong katsabahin ang mga asawa niya nandito sa akin. Pero sa totoo lang, gusto magpagitara ang mga tinggil niyan sa akin. Ayoko, nadidiri ako. Ito, ulitin ko, sino ba itong gagang matanda na ito, ang pagiging ko. Walang bata, lumabas. Bilat ko ay para lang na disgrasya ng mga bututoy.
Oh. So ang daming utin ang pumasok sa kanyang bilat daw. Kaya lumubog na yung kanyang tinggil. Maraming salamat po sa lahat po ng aking mga subscriber. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon. At nandun po ang aking pagtitiwala at pag-asa na one of this day ay ibababa na po ng ating Panginoon yung blessings na para sa inyo. Maraming salamat at mahal na mahal ko po kayong lahat.